Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag kalimutan na mag-like, mag-share, at mag-subscribe. Magandang araw po sa inyong lahat, Papa Dudut. At sa mga nakikinig ngayon, itago nyo na lamang po ako sa pangalang Teresita, 32 years old, at nakatira dito sa Pampanga. Sa totoo lang, ay medyo kinakabahan ako habang ginagawa ko ang sulat kong ito. Dahil baka makilala ako ng mga kaibigan ko na masugid ding tagapakinig ng inyong YouTube channel. Sa katunayan ay nakasubscribe na rin po kami sa Kaistorya at sa Papa Dudut Family YouTube channel. Kaya naman sinadya kong baguhin ang ilang impormasyon dito sa sulat ko para maingatan na rin ang aking pribadong buhay, Papa Dudut. May 6 na taon na kaming kasal at nagsasama ng asawa kong si Ernesto nang sa wakas ay magdalang tao na ako. Pareho kaming excited dahil ang tagal naming hinintay na mangyari yon. Sino ba namang mag-asawa ang hindi gugustuhin na magkaroon ng anak? Sabi ng doktor noon, wala namang may diferensya sa amin ni Ernesto. Perfect timing lang daw talaga ang kailangan para makabuo kami. At dumating na nga ang araw na yon na sobrang kinatuwa talaga naming mag-asawa, Papa Dudut. Sa aming dalawa kasi ni Ernesto ay ramdam ko na ang asawa ko ang mas excited na magkaroon kami ng anak. Wala kasi siyang mga kapatid. Kaya naman ang gusto niya sana ay magkaroon kami ng maraming anak. Biniro niya pa nga ako na kapag nanganak na raw ako, ay kaagad naming susundan. Ang susundan yon. Hanggang sa makabuo kami ng isang basketball team. Ganoon karaming anak ang gusto ng asawa ko. At ganoon siya ka-excited sa magiging baby na ilang taon naming hinintay. Kaya lang, isang pagsubok ang dumating sa aming buhay mag-asawa. Nakunan po ako sa ika-6 na buwan ng pagbubuntis ko. At noon pa man ay ramdam ko na ako ang sinisisi ng asawa ko kung bakit nawala ang anak namin. Sinisi mo ba ako sa pagkawala ng baby natin? Hindi ko na napigil ang tanong. Wala akong sinasabing ganyan, wika naman niya. Wala nga, pero yun ang pinaparamdam mo sa akin. Ang sabi ko, ang gusto ko lang na iparating sa iyo ay dapat sinunod mo na lamang ang pinayo sa atin ng doktor na huwag ka munang magtrabaho, wika ng asawa kong si Ernesto. Sinabi ko naman sa iyo na hindi ako sanay na nasa bahay lang. Hindi ba? Giit ko. Kita mo na, ang tigas talaga ng ulo mo, paninisi niya sa akin. Tutupad naman kasi talaga ako ng usapan natin na mag-malive ako. Hindi ko naman alam na mangyayari to kasi ramdam ko na kaya ko pa. Talagang magtrabaho. Muling giit ko pa. Ikaw nga lang yun at hindi ang baby natin. Bakit ba hindi mo maintindihan yon? Tanong niya. Dahil hindi ko naman ginusto na mawala ang baby natin. Oo, hindi ko nga sinunod ang payo ng doktor na wag munang magtrabaho. Pero naging maingat naman ako, hindi ba? Mula sa pagkain at pagkilos ko, lahat ng bili ng doktor sa akin ay sinunod ko. Ang wika ko. Ang sabihin mo, mas mahal mo yang sarili at trabaho mo. Alam mo, hindi ko maintindihan kung bakit. Hindi mo maiwan-iwan. Yang letseng trabaho mo. Kulang pa ba talaga ang perang inaabot ko sa iyo tuwing kinsenas at katapusan? Magkano ba ang gusto mong iabot ko sa iyo sa tuwing sweldo ko? Gusto mo ba na ibigay ko na sa iyo ang buong sweldo ko at gumapang na lamang ako, papasok sa trabaho at pauwi sa bahay? Ang wika pa ni Ernesto, Papa Dudut. Nang magbuntis ako ay sinabi ng doktor na medyo maselan ang kalagayan ko, lalo na ang pagkapit ni baby sa sinapupunan ko. Pinayuhan niya rin ako na mas mabuti pa kung magpahinga na lamang ako sa bahay at hindi na muna magtrabaho. Pero dahil malakas naman ako noon,
at wala akong kahit na anong kakaibang nararamdaman, sinabi ko na maaga na lamang akong mag-leave. Sinabi ko rin sa doktor na malakas ang pakiramdam ko sa katawan ko. Kaya wala siyang kahit na anong dapat na ipag-alala sa akin. Kaya lang, dahil na rin siguro sa puyat at stress ko sa trabaho, bigla na lamang akong dinugo isang araw. At doon na nga nangyari na nalaman namin na wala na ang baby namin dahil tuluyan na siyang bumitaw. Sobra din akong nasaktan, Papa Dudut. Siyempre, ako ang nanay at ako ang nagdala kay baby ng ilang buwan sa sinapupunan ko. Pero ang mas masakit lang kasi doon, ako rin ang sinisisi ng asawa ko sa mga nangyari. Siguro nga kasalanan ko talaga. Pero sa mga oras na yon ay kailangan ko rin naman ng karamay. Pero yon ang hindi pinaramdam sa akin ni Ernesto. Dahil kahit na hindi niya diretsong sinabi sa akin, alam kong galit siya. At ako lang ang sinisisi niya sa pagkawala ng baby namin, Papa Dudut. Pagkalipas nga ng ilang linggo at buwan, ay unti-unti na kaming nakamove on ng asawa ko. Pero hindi naalis sa kanya ang pananabik na magkaroon kami ng sariling anak. Kaya lang, sa tuwing negative ang lumalabas na resulta sa pregnancy test kit, bumabalik ang galit, inis at paninisi niya sa akin. Siguro hindi mo sinunod ang bilin ng doktor sa iyo. Kaya hanggang ngayon ay hindi ka pa rin nagbubuntis, wika pa ni Ernesto. Siyempre sinusunod ko. Iniinom ko nga lahat ng gamot na nireseta niya sa akin. Doktor na rin naman ang may sabi na kailangan nating timingan para makabuo tayo ng baby. Ang wika ko naman. Anong timing pa ba ang kailangan? Halos 1 taon na tayong sumusubok pero wala namang nangyayari. Nakakapagod ng umasa. Alam mo ba yon? Ang wika niya. Oh, bakit? Ikaw lang ba ang napapagod? Ako rin naman ha? Mas pagod pa nga ako. Kasi ang dami kong iniinom na kung ano-anong gamot para lang mabuntis ako. Ang wika ko. Kulang pa kasi ang effort na ginagawa mo. Alam mo, siguro dapat sundin mo na rin ang payo ng doktor na huwag ka na munang magtrabaho, ang sabi pa niya. Bakit napunta na naman sa trabaho ko ang usapan na ito? Tanong ko. Kasi ang sabi ng doktor ay kailangan mong iwasan ang pagod at stress. Sa tingin ko, masyado ka nang nabibigyan ng stress ng opisina ninyo. Tugon ng asawa kong si Ernesto. Kinakaya ko namang hatiin ang oras. Saka ayaw ko mag-resign kasi sayang naman ang promotion na ibinigay sa akin ng boss ko. Giit ko naman. Kita mo na, ayaw mo lang talaga siguro na mag-anak tayo. Kasi kung gusto mo talaga na makabuo tayo ng bata, susundin mo lahat ng pinayo ng doktor sa'yo. Kasama na doon ang pagre-resign mo sa trabaho. Baka nakakalimutan mo, Teresita, yang trabaho mo rin ang dahilan kung bakit nawala ang baby natin. Kung hindi dahil sa pagmamatigas mo noon, sana kasama pa rin natin ngayon si baby. Giit pa ni Ernesto, Papa Dudut. Ilang beses pa kaming sumubok ni Ernesto na gumawa ng baby. Pero palaging negative ang lumalabas sa PT. Kapag nadidelay ako, yon ang palaging kinakagalit sa akin ng asawa ko. At hindi ko raw kasi sinusunod ang sinasabi ng doktor. Kaya raw siguro hindi kami makabuo ng bata. Minsan din ay sinabi niya na baka sinasadya ko na hindi mabuntis dahil ayaw ko naman daw talaga. Hanggang sa mauwi na naman sa pagtatalo at paninisi niya dahil sa pagkawala ng baby namin. Sobrang sakit din naman para sa akin nang makunan ako. Pero pakiramdam yata ni Ernesto ay siya lang ang nawalan ng anak. Palagi niyang pinapamukha na kasalanan ko kung bakit nawala si baby sa amin. Alam ko na sabik talaga siya na magkaanak na kami. Pero sinasabayan ko naman ang effort na ginagawa niya. Dahil kahit ako,
Gusto ko na rin na magkaroon kami ng anak. Iniinom ko lahat ng gamot na nire-reseta sa akin ng doktor. At nag-exercise din naman ako kahit na hindi ko yon ginagawa dati. At kumakain ako ng masusustansyang pagkain. Pati ang posisyon sa kama na sinabi ng mga doktor pagdating sa pakikipagromansa ay sinusunod ko kahit pa nahihirapan ako. Pero wala talaga. Hindi pa talaga ibinibigay sa amin ng Diyos noon ang oras para muli kaming magkaroon ng anak, Papa Dudut. Habang tumatagal ang pagsasama namin ni Ernesto at wala pa ring nabubuo, mas dumalas din ang pagiging mainitin ng ulo niya. Mas nagagalit siya kapag lumalabas na negative ang resulta ng PT ko. Noong una ay madalas siyang sumama sa akin sa ospital para magpa-check up kami at humingi ng payo sa doktor. Pero hindi nagtagal ay ako na lamang ang mag-isang nagpupunta doon hanggang sa sundin ko na nga ang payo ng doktor na umiwas sa stress sa trabaho. Kahit ayoko talagang mag-resign dahil kakapromote ko pa lamang din noon. Sinunod ko na lamang ang payo niya at ang gustong mangyari ni Ernesto na iwanan ang trabaho ko. Akala ko kahit papaano ay magiging maayos na ang pagsasama namin ni Ernesto dahil sa ginawa ko. Umasa ako noon na babalik na ang dating ugali ng asawa ko na mabait, malambing at mapagmahal. Bumawi rin ako sa mga pag-aasikaso ko sa kanya. Palagi ko siyang pinagluluto ng masasarap na pagkain at pinaghahanda ko pa nga siya para sa trabaho niya. Ako na rin ang nagyayaya sa kanya na may mangyari sa aming dalawa. Dahil gusto ko na rin talaga na maibigay sa kanya ang anak na matagal na niyang gusto. At gusto ko na rin talaga na maibalik ang dati naming masayang pagsasama. Pero hindi pa rin yun nangyari. Lalo na nang magsimulang malulong si Ernesto sa alak. Doon na rin siya nagsimulang saktan ako ng pisikal. Uwi siya ng lasing sa madaling araw. Mainit ang ulo. At kapag nagkasagutan kami dahil sa pagkalasing niya, masasampal na niya ako o kaya ay matadyakan. Lahat yon ay tiniis ko pa rin dahil patuloy akong umaasa noon na maibabalik ko pa rin ang lalaking sobra kong minahal, Papa Dudut. Bago tayo magpatuloy, huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Ayon po sa analytics ng YouTube, karamihan po ng ating mga viewers ay hindi pa nakasubscribe para araw-araw po tayong makapakinig ng ating mga kwento. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Sa ating pagpapatuloy, Ernesto, bakit ba? Palagi ka na lamang ganyan? Palagi ka na lamang umuuwi ng malalim na ang gabi. Tapos, lasing ka pa? Hindi na nga kita makausap ng matino eh. Saka, pwede ba? Hindi ko naman kasalanan kung bakit hindi kita mabigyan ng anak. Hindi ko kasalanan kung bakit hindi ako mabuntis. Bumubulwak na iyak ko nang umuwi na naman siyang lasing mula sa trabaho. Nakakapagod na kasi ang ganong eksena sa pagitan namin. Napapagod na akong masaktan ng dahil sa kanya. Pero kasalanan mo pa rin kung bakit namatay ang anak natin. Paninisin niya pa. Bakit Papa? Paulit-ulit mo na lang. Sinisisi sa akin ang pagkawala niya? Ernesto, hindi ko ginusto na mawala sa atin si baby. Naiiyak na wika ko. Kasi kung iningatan mo lang sana ang sarili mo at nakinig ka lang sa akin na mag-resign ka na kagad sa lintik na trabaho mo na yan, hindi siya mawawala. Tumahimik ka na, Teresita. Kahit naman anong sabihin mo ay hindi na siya mabubuhay pa.
Umalis ka na dyan sa dadaanan ko dahil gusto ko nang magpahinga. Pag-iwas ng asawa ko. Wag, pag-uusapan natin to dahil hindi matatapos ang issue na to kung paulit-ulit mo akong tatakbuhan. Isigaw mo sa akin ngayon. Ang lahat ng galit mo, Ernesto, sisisihin mo ba ako sa pagkawala ni baby? Murahin mo ako kung gusto mo. Sige lang. Yun naman talaga ang gusto mong gawin, hindi ba? Isigaw mo na sa akin. Saktan mo na ulit ako nang matapos na to paghabol ko sa kanya. Ang sabi ko, tumahimik ka na, Teresita. Tumahimik ka na. Tumahimik ka na. Sigaw niya. Kasunod ng malakas na sampal na ibinigay niya sa akin. Ano? Masaya ka na? Masaya ka na? Na sinaktan mo ako? Nabawasan na ba? Ang galit mo diyan sa dibdib mo, Ernesto. Naiintindihan naman kita. Naiintindihan ko yang sama ng loob mo dahil sa pagkawala ng baby natin. Pero alam mo ba, sa totoo lang, pagod na rin ako. Pagod na akong intindihin ka. At yang mga galit mo sa akin, wika ko. Kasunod ng pag-alis sa harapan niya, Papa Dudut. Lahat naman siguro tayo ay marunong mapagod. At lahat ng pagtitiis ay may hangganan. Masyado nang mabigat ang mga pinagdadaanan ko sa kamay ng asawa kong si Ernesto. Hindi ko na kaya pang tiisin ang pananakit, mura at paulit-ulit na paninisi niya sa akin dahil sa pagkawala ng anak namin. Pareho naman kaming nawalan. Pero bakit parang pinamumukha niya sa akin na siya lang ang nasasaktan noon? Lagi niyang pinaparamdam na para bang wala akong naging pagmamahal o pagmamalasakit sa anak namin na ipinagbuntis ko. Kung tutuusin, ako nga ang dapat na masaktan dahil ako ang nagdala kay baby sa sinapupunan ko. Pero hindi yon nakikita ni Ernesto. Pinaparamdam niya sa akin na naging napakawalang kwenta kong nanay sa dapat sana ay magiging anak namin. Bigla na lang tuloy akong nakaramdam ng pagod ng gabing iyon, Papa Dudut. Naramdaman ko na parang hindi ko na kayang tiisin ang mga ginagawa niya sa akin. Hindi ko na kaya na paulit-ulit lang nasaktan ng asawa ko. At ng gabing yon ay nag-decide na akong umalis ng bahay namin bago niya ako muling masaktan. Dala ko ang cellphone at wallet ko na nasa bulsa ko. At kaagad akong sumakay ng tricycle na nakaparada malapit lang sa amin. Dumiretso ako sa bahay ng pinsan ko at kumari kong si Purita. Kaya lang ay wala naman siya doon sa bahay. Pero pinatuloy pa rin ako ng asawa niyang si Ricardo. Nang magkausap kami ni Purita sa cellphone ay sinabi niya na doon na lang muna ako sa bahay nila magpalipas ng gabi. Teresita, kumain ka muna o. Pasensya na, corned beef at itlog lang ang meron kami. Yan lang din kasi ang naluto ko. Ayun lang din kasi ang laman ng ref namin, ang wika pa ni Ricardo. Ayos lang, hindi ka na nga dapat nag-abala pa. Hindi rin naman ako nagugutom, tugon ko. Naku, kailangan mong kumain, kahit konti lang. Kung hindi, lagot ako sa misis ko kapag nireport ko sa kanya na hindi mo ginalaw ang mga niluto ko, pabirong sabi niya. Sige na nga, salamat Ricardo ha. Saka pasensya ka na rin kasi naabala pa kita sa ganitong oras, tugon ko. Ayos lang. Kasi wala naman akong pasok sa trabaho bukas. Kaya nga, umiinom ako ng alak ng mag-isa. Kumusta na pala? Yang pasa sa pisngi mo? Hindi na ba masyadong masakit? Tanong niya. Hindi na masyado. Salamat sa ice bag na pinahiram mo kanina. Pero alam mo ba, hindi ito ang unang pagkakataon na nasaktan ako ni Ernesto
Sa totoo lang ay tama naman siya. Nakasalanan ko kung bakit nawala ang baby namin. Kaya dapat kong intindihin ang galit na nararamdaman niya sa akin. Naiiyak na wika ko. Teresita, walang may gusto na mawala ang baby ninyo. Kaya hindi mo yon kasalanan. Kasi hindi mo naman sinadyang nangyari. Ang mabuti pa, eto pag-abot niya sa akin ang bote ng alak. Para saan to? Tanong ko. Uminom ka para kahit papaano ay marelax ka. Huwag kang mag-alala. Hindi naman malakas ang tama ng alak na yan. Isang bote ka lang. Para makapagpahinga ka rin kaagad mamaya. Tugon niya, Papa Dudut. Magkaklase kami ni Purita mula elementary hanggang high school. At naging magkaibigan kami. Kaya naging malapit din kami sa isa't isa. Kahit papaano ay na-close ko rin ang naging asawa niya na si Ricardo. Dahil mabait naman ito sa akin. Kaya nga hindi ko na rin napigilan noon ang sarili ko na maglabas ng sama ng loob sa kanya tungkol sa sitwasyon ko. Umiyak na rin ako noon dahil walang ibang nakakaalam ng mga pinagdadaanan ko sa kamay ni Ernesto kung hindi si Purita lang, Papa Dudut. Naging magaan naman ang loob ko kahit papaano dahil sa pag-uusap namin. Nagkataon din na sa mga oras na yon ay sakto namang umiinom siya ng alak nang dumating ako sa bahay nila. Hindi ko na nga rin siya natanggihan pa nang alukin niya ako ng isang bote ng alak. Alam ko kasi na kailangan ko yon para kahit papaano ay makalimot ako sa pinagdadaanan ko. Pero hindi lang pala problema ko ang makakalimutan ko noon, kung hindi pati na rin ang limitasyon ko ng gabing iyon dahil sa sobrang kalasingan ko. Hindi ko na napigilan pa na may mangyari sa amin ni Ricardo, Papa Dudut. Pagkagising ko sa tabi ni Ricardo na walang kahit na anong saplot sa katawan namin ay kaagad akong bumangon at doon na rin siya ginising. Kaagad niyang kinuha ang damit niya at lumabas ng kwarto. Ako naman ay naiwan doon na mabilis ding nagbihis. Saglit pa akong natigil noon sa kwarto at napatulala. Ilang beses kong tinanong ang sarili ko, bakit ko hinayaan na may mangyari sa amin ni Ricardo? Bakit hindi ako nag-iwan ng konting katinuan sa isipan at sarili ko? Napakalaking kasalanan ang nagawa ko sa asawa ko at sa kumari kong si Purita. Naiyak na lamang ako noon dahil sa nangyari. At nang mahimasmasan ako ay nag-decide na akong lumabas ng kwarto. Naabutan ko si Ricardo na naghahain na ng almusal sa lamesa, Papa Dudut. Noong una ay tahimik lamang kami pareho habang nagkakape. Hanggang sa siya na ang bumasag ng katahimikan na iyon. Nagsorry siya dahil sa nangyari sa aming dalawa. Sana raw ay maniwala ako na hindi niya intensyon na samantalahin ang pagkalasing ko. Naramdaman ko naman ang sincerity sa boses niya. At alam ko na walang sapilitang nangyari ng gabing yon. Pareho naming ginusto yon. Dala na rin ang espiritu ng alak na nasa mga katawan namin. Sa oras na yon, Papa Dudut, sinabi ko kay Ricardo na mas mabuti pang kalimutan na lang namin ang nangyari sa aming dalawa. At nang makauwi nga si Purita kinahapunan, ay halos hindi ako makatingin sa mga mata niya. Sobra kasi akong nakonsensya dahil sa malaking kasalanan na nagawa ko sa kanya. Pero pinilit ko pa rin ang sarili ko na umarte na parang walang kahit na anong nangyari. At halos hindi na rin magkausap. Noon si Purita at ang asawa niyang si Ricardo, Papa Dudut. Oy, Teresita, pagtapik ni Purita sa balikat ko. Ha? Sambit ko. Ayos ka lang ba? Tanong niya. Oo naman, ayos lang ako, wika ko.
Bakit parang bigla ka na lang natulala dyan? Ano bang iniisip mo pag-uusisa niya? Wala. Ayos lang talaga ako. Wika ko. Sigurado ka ba? Baka naman may gusto kang sabihin sa akin. Tanong pa niya. Siyempre, wala. Ang ibig kong sabihin, alam mo naman na nangyari sa amin ni Ernesto. Kaya ano pa bang dapat kong ikwento sa'yo? Tugon ko. Wala naman. Nagtaka lang ako. Kasi parang bigla ka na lang natulala dyan. Kanina naman ay maayos tayong nag-uusap. Wika niya. May naalala lang ako. Kaya siguro parang bigla na lang akong natahimik. Pagdadahilan ko. Hay naku. Kung ano man yang iniisip mo ay sana ay hindi yan. Tungkol sa plano mo na balikan niyang gago mong asawa. Kung hindi, nako, makakalbo na talaga kita. Kahit ninang ka pa ng panganay ko, ang wika pa ni Purita Papadudut. Sa kabila ng pangungumbinsi ni Purita na wag ko nang muli pang balikan ang asawa ko, ay hindi ko rin nasunod yon. Dumating din kasi si Ernesto sa bahay ni na Purita para humingi ng tawad sa akin. Nalaman niya raw sa isang pinsang ko na nandun ako kina Purita. Kaya doon niya ako pinuntahan. Nakiusap si Ernesto at halos umiyak. At paulit-ulit na humingi ng tawad na tinanggap ko rin sa huli. Lumuhod na rin kasi siya noon sa harapan ko. At hindi ko na nga napigilan ang sarili ko na maiyak nang ipaalala niya sa akin ang pangako na binitawan namin sa isa't isa sa araw ng kasal namin sa simbahan na magsasama kami sa hirap at sa ginhawa. At sinabi niya noon na gusto niyang muli naming tuparin yun. Bumalik din tuloy sa isipan ko ang masasayang araw na magkasama kami at kung gaano siya naging mabuting asawa bago nawala ang anak namin. At doon na nga tuluyang nag-decide ako na sumama na sa kanya. Pauwi ng bahay namin, Papadudut. Tinupad ni Ernesto ang pangako niya na magbabago na siya at babawi sa lahat ng mga naging pagkukulang at pagkakamali niya. Sinabi niya sa akin na kung gusto ko raw na bumalik na sa pagtatrabaho ay hindi na raw niya ako pipigilan. Siya na rin ang madalas na nagluluto sa bahay namin kahit pag galing siya sa trabaho o kaya ay bago siya umalis ng bahay. Madalas din siyang may pasalubong na mga pagkain sa akin kapag uuwi na siya. At dahil sa effort na ginawa niya ay bumalik na rin ang pagmamahal at tiwala ko sa kanya. Muling naging maayos ang pagsasama naming dalawa, Papadudut. Pero hindi pala doon natatapos ang pagsubok sa relasyon namin dahil nakaramdam ako ng kakaiba sa katawan ko na hindi ko gusto sa umpisa pa lamang, Papadudut. Hanggang sa dumalaw si Purita sa bahay at doon ay nakumpirma na buntis ako dahil sa resulta ng pregnancy test kit na ginamit ko. Sinabi ko kay Purita ang tungkol doon. Nasakto namang narinig ni Ernesto. Doon ay nagpaalam si Purita na aalis na para maibigay ang moment na iyon sa amin ni Ernesto. Totoo bang magkakaanak na tayo, Teresita? Tanong ni Ernesto. Ernesto, bakit? Nakauwi ka na kaagad dito sa bahay? Hindi ba dapat ay mamaya pa ang tapos ng shift mo? Pag-iiba ko ng topic. Teresita, yung tanong ko muna ang sagutin mo. Totoo bang buntis ka? Muling tanong niya. Oo, may pag-aalinlangan na sagot ko. Diyos ko, sa wakas ay buntis na ang asawa ko. Magiging tatay na ako. Pagsigaw ni Ernesto sa sobrang tuwa. Hoy Ernesto, huwag kang maingay. Baka may magalit na kapitbahay dahil sa kakasigaw mo dyan at magreklamo. May reklamo tayo sa barangay. Saway ko sa kanya. Ako sorry. Sobrang natutuwa lang talaga ako
dahil hindi ako makapaniwala. Sa wakas, Teresita, magkakaanak na tayo. Magiging isang totoong pamilya na rin tayo. Pangako, hindi ko kayo pababayaan ng mga magiging anak natin. Gagawin ko ang lahat para maging isang mabuting asawa sa iyo at tatay sa anak natin. Asahan mo yan, Teresita. Kahit kailan, hindi ko sisirain ang pangako ko sa iyo. Pangako sa akin ng asawa ko, Papa Dudut. Nang malapit na lang ang menstruation ko, ay bigla na akong nakaramdam ng kakaibang takot at kaba. Hiniling ko noon na sana'y hindi tama ang hinala ko at hindi mangyari ang nasa isipan ko. Pero mas lalo lamang lumakas ang kaba ko nang may lumabas na 2 guhit sa pregnancy test kit na ginamit ko noon. Gusto ko pa sanang ulitin kaagad yon. Pero alam ko na kaagad sa sarili ko na tama ang resulta na lumabas doon. Buntis talaga ako sa pangalawang pagkakataon. Alam ko na dapat ay maging masaya ako, kagaya ng asawa kong si Ernesto, Papa Dudut. Kasi mahigit 1 taon din naming hinintay yon mula nang makunan ako. Pero may mali kasi sa nangyayari na yon dahil sigurado ako na hindi si Ernesto ang ama ng ipinagbubuntis ko. Malakas ang kutob ko na ang kumpare kong si Ricardo ang tunay na ama ng nasa sinapupunan ko noon. Pero wala akong pinagsabihan na kahit na sino tungkol sa bagay na yon. Kahit pa nga kay Ricardo ay hindi ko sinabi ang hinala ko. Naging sobrang seryoso ng usapan namin ni Purita nang tawagan ko siya at sabihin na totoo ngang buntis ako. Sinabi niya na ang anak daw namin ni Ernesto ang magiging daan para tuluyan na kaming maging isang masayang pamilya. Nang makapanganak ako ay doon ko nakumpirma sa sarili ko na hindi talaga si Ernesto ang tatay ng baby ko. Wala man lang itong kahit na anong mana sa itsura niya. At kung pagmamasdan siya ng mabuti, malaki ang pagkakahawig niya kay Ricardo. Hindi tuloy buo ang saya na nararamdaman ko noon dahil sa pangyayari na yon. Paano ako magiging totoong masaya kung ang tatay ng anak ko ay kumpare namin ng asawa ko? Hindi ko alam kung paano nangyari na parang naramdaman din ni Ricardo na siya ang tatay ng anak ko. Dahil minsan niya akong kinausap tungkol dito. Tinanong niya kung siya raw ba ang tatay ng anak ko. At syempre, mariin kong itinanggi yon. Paulit-ulit kong sinabi sa kanya na si Ernesto ang tatay ng baby ko. Kaya naman, kagad niya rin akong tinigilan, Papa Dudut. Ngayon ay magta3 taon na ang anak ko. At habang lumalaki siya, ay mas lumalabas ang pagkakahawig niya kay Ricardo. Nagiging dahilan yon para kumunoy ang takot at konsensya ko. Hindi ko na tuloy alam kung ano pa ang dapat kong gawin. Dapat ko bang sabihin kay Ernesto ang totoo kahit sobra na siyang napamahal sa anak ko? At paano naman si Purita? Naging mabuting kaibigan ko siya at sigurado ako na masisira ang pagkakaibigan namin kapag nalaman niya na may nangyari sa amin ang asawa niya. Pero hanggang kailan ko dapat itago ang lihim na ito? Hanggang kailan ako magsisinungaling sa kanilang lahat? Sana'y matulungan ninyo ako sa problema kong ito. At maraming salamat sa pagpili nitong sulat ko. Yours truly, Teresita. Maraming salamat, Teresita, sa pagtitiwala mo at pagsulat mo dito sa aking YouTube channel. Alam mo, naniniwala ako sa kasabihang walang lihim na hindi nabubunyag. Kahit gaano pa kagaling na magtago ng lihim ay darating ang panahon
na lalabas ito at malalaman ng ibang tao. At kapag nangyari yon, ay pwedeng mas masaktan pa sila kapag hindi nila yon nalaman ng diretso mula sa iyo. Alam ko rin, Teresita, 4, na alam mo kung ano talaga ang dapat mong gawin. Hindi kasi pwedeng habang buhay mo na lamang na itinago ang lihim na yan mula sa asawa mo, sa kumari mo, at pati na rin sa kumpari mo. Karapatan nilang malaman ang totoo tungkol sa anak mo. At hindi pwedeng palakihin mo ang bata sa puro pagpapanggap at puro kasinungalingan. Ayun nga lang, malaki talaga ang magiging epekto nito sa samahan ninyong apat. Bagay na hindi natin maiiwasan dahil isang napakalaking pagkakamali rin talaga ang nagawa ninyo ni Ricardo noon. At kahit saang anggulo nating tingnan, kailangan ninyong harapin ang lahat ng consequences ng ginawa ninyong dalawa. Ipagdasal mo na lamang na sana'y mas mangibabaw ang pagmamahal at pangunawa sa iyo ng asawa mong si Ernesto at ng kumare mong si Purita. Ganun pa man ay ihanda mo pa rin ang sarili mo sa kung ano man ang pwedeng sumunod na mangyari, lalo na sa pagsasama ninyo ng asawa mo sa oras na ipagtapat mo na sa kanya ang katotohanan. Huwag pong kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat